Gumastos ako ng 1 milyon para ipatayo ang mga villa ng buong nayon. Bakit ang lumang bahay lang ng tatay ko? Ang sira-sira pa rin. Asa ka? Ano yung dagdag na ancestral hall na yan? Lucheng, hindi mo alam. Yang luma at sira-sira ninyong bahay, ayon sa mga eksperto, ay isang mahalagang lumang istruktura. Hindi basta-basta pwedeng gibahin. Nasaan ang mga materyales sa bahay ko? Inangkin nyo bang laha? Bakit ang sama ng pananalita mo? Anong inangkin? Ginagamit namin yan para ipatayo ang bahay ng mga ninuno. Ipatayo ang bahay ng mga ninuno. Noong nagbigay ako ng 1 milyong pondo. Malinaw na nakasulat sa listahan na 30 villa lang para sa mga residente ang itatayo. Kailan nagkaroon ng budget para sa ancestral hall? Hindi ba napag-usapan lang ng lahat na dahil sa pagpapala ng mga ninuno, nakatira tayo sa mga villa, kaya dapat magpatayo ng ancestral hall para magpasalamat? Tingnan mo, ang laki ng gastos mo. Hindi mo na siguro iniisip ang kaunting materyales na yan. Para din naman sa kapakanan ng buong nayon yan. Hindi ko iniisip ang pera. Ang iniisip ko ay ang mga magulang ko na nakatira dito, na tumutulo ang bubong at nilalami. Habang kayo, ginagamit ang mga materyales na binili ko. Nakatira sa mga villa na ipinatayo ko. At ginagawa pa akong tanga. Lucheng, huwag kang magalit. Nagkamali lang. Para din naman sa buong nayon ang ancestral hall. Ang lumang bahay ninyo, gagawan din namin ng paraan para maayos yan sa hinaharap. Paano nyo ayusin? Gamit ang mga tira-tira ninyo. Para lang gawan ng silungan ang katay ko. Gao Dewang, huwag mo kong daanin sa ganyan. May tanong ako. Ang mga materyales sa konstruksyon na ibinigay ko noon, bukod sa paggawa ng templo, saan napunta ang natira? Boss Lu, kakatingin ko lang sa listahan ng materyales. Ang natirang materyales ay kinuha ni Gao Dewang para sa kanyang anak. At nagdatayo ng isa pang maliit na villa sa labas ng ngayon. Ang natirang bakal at tiles, kinuha ng lahatawi para ayusin ang kani-kanilang lumang bakuran. Kayo. Sobra na ang ginawa ninyo. Sage na, Xiaocheng. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Tanggapin na lang natin. Marami sila. Hindi natin sila kayang labanan. Sa hinaharap, kami ng tatay mo ay dito pa rin titira sa nayon. Nga, nagastos na ang pera. Tanggapin na lang natin. Kahit na gumastos tayo ng sarili nating pera para ayusin. Magkakapit bahay tayo. Huwag mong hayaang sabihin nilang nagmamayabang ka lang sa pagbalik mo. Dahil lang sa marami sila, tama na sila. Dahil sa masyado kayong mapagparaya sa kanila. Kaya may mga walang utang na loob na umaabuso. Hoy, sino ang tinatawag mong walang utang na loob? Ang mayaman, pinoprotektahan pa rin ang materyales. IMEA ang kuipot. Lucheng, kung ganyan ang sasabihin mo, magagalit ako. Noong dumating ang mga materyales mo, maraming sobra-sobrang piraso. Sayang lang kung itatapon. Ano masama kung ipinagawa ko ng bahay ang anak ko? Manahimik ka na lang. Si Xiaocheng ay nagbigay ng totoong pera para ipatayo ang mga bahay sa ating nayon. Ngayon, kinuha natin ang materyales niya. Kaya mali tayo. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-iisip na pipi ka. Sino ba talaga ang kinakampihan mo? Dahil hindi kayo nakikinig sa katuwiran. Hindi ko na rin kailangang magpakita ng awa. Hello, Emarlu. Bakit ka tumawag sa akin? Tungkol ba ito sa huling bayad? Huwag kang mag-alala pagkatapos ng proyekto. Pipirmahan at babayaran mo pagkatapos mong personal na suriin. Huwag kang magmadali sa pagtatapos. Ngayon, bilang kinatawan ng investor, ipinapahayag ko na. Dahil sa malubhang paglabag sa kontrata at iligal na paggamit ng mga materyales, agad na ititigil ang proyekto. Ano, Emarlu? Hindi ka naman siguro nagbibiro. Malapit na itong matapos. Bibigyan ko kayo ng dobleng presyo. Ngayon na, agad, dalhin mo ang mga tao mo, pati na rin ang mga kagamitan, at magdadala ng mas maraming excavator. Lahat ng materyales sa konstruksyon na binili ko, pati na ang mga bintana at pinto na hindi pa nakakabit, mga gamit sa kusina at banyo, maging ang mga nakalatag ng til, lahat yan ay tanggalin at kunin. Lucheng, nababaliw ka na ba? Gumamit lang kami ng kaunti sa materyales mo. Kailangan mo bang maging ganyan ka-emosyonal? Ang mga bahay na ito ay para na sa buong nayon ngayon. Subukan mong galawin yan. Ipapabayad ko sa'yo hanggang sa maubos ang lahat ng ari-arian mo. Noong una, pumirma tayo ng kasunduan. Ako ang nagtatayo ng sarili kong sistema ng tubig at kuryente sa nayon. Independenteng sistema ng supply ng tubig at kuryente. Bago ito maibigay, ang karapatan sa paggamit ng 30 villa ay sa akin pa rin. Anong ibig mong sabihin na para sa buong nayon? Ako ang kumirma sa kontrata. Ako ang naglabas ng pera. Ako ang nag-apply para sa paggapaunlad ng lupa. Kung hindi makatira ang mga magulang ko, wala ring sinuman ang makakatira. Darating ang demolition team sa loob ng 1-0 minuto. Mas mabuting magmadali kayo at ayusin ang inyong mga gamit. Kaptain Liu, dumating na ba ang mga kagamitan? Lahat ay dumating. Saan tayo magsisimula? Maliban sa mga villa, ang ancestral hall na ito, mula bubong hanggang pundasyon. Linisin ninyo. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Ito ang ancestral hall ng pamilya Gao. Ang lugar ng pagpapala para sa buong nayon. Ang ancestral hall ng buong nayon. Kung gayon, bakit naging sa pamilya Gao ang ancestral hall na ito? Inuokupa mo ang villa ko. Ginagamit mo ang kuryente at tubig ko. Ngayon pati ang materyales sa paggawa ng ancestral hall. Gusto mo pang angkinin. Ang laki ng ambisyon mo. Matagal ko nang nararamdaman na may mali. Siya ang nanguna sa paggawa ng ancestral hall noon. Ngayon tapos na. Bakit naman sa pamilya Gao lang mapupunta?
Tama. Para sa lahat ang ancestral hall na ito. Para lang ba sa mga ninuno ng pamilya Gao ang pagpupugay? Ano nang ingay yan? Nakatayo ang ancestral hall sa lupa ng ating nayon. Kaya pag-aari ito ng buong nayon. Ako ang nanguna sa pagbabantay, anong masama doon? May karapatan ba kayong makialam? Hindi pa na ibibigay, hindi pa na inspeksyon. Isa lang yan tumpok ng mga ladrilyo dito. Bukod pa rito, mga ladrilyo ko yan. Kahit durugin ko yan at gawing pulbos, wala kang karapatang makialam. Kaptain Liu, tawagan ng electrician. Simula ngayon, putulin ang tubig at kuryente. Maghanda kayo. Bukas, sisimulan ang demolisyon. Ipinaalam mo sa mga residente, kung ayaw nilang matulog sa sahi, sumama sila ngayon sa kabilang nayon para maniyahan doon. Sige, Boss Lu, agad-agad. Ang pasilidad ng kuryente ay buhay ng buong nayon. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Ang pasilidad ng kuryente ay buhay nga. Pero ako ang naggundo nito. Gusto kong pag-isipan ninyo ng mabuti. Sino ba talaga ang bumubuhay kanino? Bilisan ninyong ibalik ang tubig at kuryente. Kung hindi, papasok ako ng sapilitan. Attorney Wang, ang lumang bahay ng mga magulang ko ay iligal na hinarangan. May hawak silang kagamitan at may balak na manggulo. Sundin natin ang napagkasunduan nating plano. Salamat sa pagod mo, Attorney Wang. Pagod. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Igalang ninyo ang sarili ninyo. Nandito kami para sa opisyal na tungkulin. Huwag makialam ang mga walang kinalaman. Mga residente, pakiusap makinig. Ang 30 villa na ito ay pinondohan ni Ginoong Lu Cheng at itinayo sa pangalan niya. Gayon, ayon sa batas, isa-isa itong selyuhan. Sinumang maglakas loob na tanggalin ang selyo, ay sumisira ng ari-arya ng iba. At ayon sa batas ay ikukulong. Bakit selyado na? Nailipat na namin ang mga gamit namin. Lu Cheng, bakit ka ganyan kadamo? Selyuhan na lang basta-basta. Bilisan ninyo. Bilisan ninyo. Ana, ingnan mo. Dati, inulungan din nila ang pamilya natin sa maliliit na bagay. Magkikita pa rin tayo. Mga kababayan pa rin natin sila. Nanay, wala na tayong bahay dito. Kailangan na nating umalis. Kahit tumutulo ang bubong ng bahay na to, kasama na natin to habang buhay. Ma, pa, huwag na kayong mag-alala. Mas magandang buhay ang naghihintay sa atin sa syudad. Hanggang hindi ibinabalik ni Lucheng ang kuryente at tubig, hindi niya inaalis ang harang. Hindi kami alis dito. Aling Zhao, pakiusap. Hayaan mo kaming dumaan. Ito ang naipon kong pera. Kunin mo to at pakiusapan mo siya para sa amin. Huwag na kayong mag-ingay. Dahil sa anak mo, wala na akong matitirhan. Gusto mo akong palisin sa ilang barya lang. Nanaginip ka ba? Ma, Hindi ako ang nagtulak sa kanya. Huwag kang manggulo. Umalis ka. Captain Liu, ipasok agad ang lahat ng mabibigat na kagamitan. Nagbago ang isip ko. Gibain ang bagong villa na ibinigay ko sa pamilya Zhao. Hello, emergency center ba? 2. Samahan mo si mama sa ospital sa syudad para mag-check up. Susunod ako pagkatapos kong ayusin to. Lucheng, maglakas loob kang gibain ang bahay ko. Ulitin ko. Ako ang nagbayad para itayo ang bahay na to. Hindi sa iyo. Ang ginigiba ko ay ang legal na ari-arian na pinondohan ko, na hindi pa naibibigay. Attorney Wang, sinumang magtangkang lumapit sa makina at magkunwaring nasagasaan. I record ang lahat. Ituturing itong pangnikil at paghadlang sa trabaho. Makinig kayong lahat. Dahil sa matinding paglabag sa kontrata ng komite ng barangay, nawala ng legalidad ang proyekto ng pagpapaunlad. Kaya ipinagutos ni Ginoong Lu Cheng ang nagpondo ang sapilitang paggiba. Simulan na. Ginoong Lu, hinaharangan nila. Huwag kang matakot, hindi sila maglalakas loob. Kung lumaki ang gulo, hindi nila kayang panagutan. Bumaba ka, ako na. Ang bahay ko. Ang tahanan ko. Umayo na kayong lahat. Lucheng, nagbago ka ng isip. Hindi mo nagigibain. Masyado kayong nag-isip. Kayo mismo ang nagtapon ng pagkakataon. Pagkatapos kong gibain ang lahat, ayusin ko kayo para manirahan sa mga lumang bahay sa katabing na yon. Lucheng, sobra ka na. Hayaan kitang gibain. Bitawan niyo ako. Bakit niyo ako hinaharangan? Gigibain ni Lucheng ang mga bahay namin. Pero hindi niyo siya hinaharangan. Sa halip ako ang hinaharangan niyo. Bakit? Dahil ninakaw mo ang mga materyales na ibinigay ko, at iligal na nagtayo ng templo at pribadong bahay. Dahil sa balak mong manakit ngayon. Simulan ang buong operasyon. Gibain din ang lahat na natitira.
Chengzi, ito. Nasaan tayo? Nagkamali ba tayo ng daan? Hindi tayo nagkamali. Pasok na kayo. Magkano kaya ang bahay na to? Hindi natin yan kayang bilhin. Para na, baka madumihan pa natin ang sahig nila. Sabi ko, dito kayo titira. Nalugi ang kaibigan ko sa negosyo. Ibinigay niya sa akin ang bahay na to bilang pambayad sa utang. Walang nakatira, kaya sayang lang kung nakatiwangwang. Nababayaran ko na ang bayarin sa maintenance. Dito na kayo titira simula ngayon. Ang laki ng bahay na to. Sigaw Dewang at yung ilang nanggulo sa baryo. Lahat sila ay dinala na para imbestigahan. Sige, alam ko na. Dapat lang sa kanila yan. Sige, ibababa ko na. Sandali, Boss Lu. May malaking nangyari sa baryo. Balita ko, may namatay daw sa construction site kanina. Sa mga giba-giba, si Lolo Song ang naaksidente. Kalahati na lang ang mga bahay sa baryo. Sobrang lakas ng ulan, bumagsak ang tolda. Nagpunta siya para kunin ang trapal, nadulas. At natamaan ang binti niya. Nang may labas siya, nilalagnat na at walang malay. Dinala na siya sa City First Hospital. Xiao Cheng, narinig kong binanggit mo si Lolo Song kanina. Anong nangyari sa kanya? Anong malaking problema? Nagpunta si Lolo Song sa mga giba-giba para kunin ang trapal. Naipit siya. Walang malay, dinadala na sa ospital. Ang sama naman ng nangyari kay Lolo Song. Napakabuti niyang tao. Noong panahong hirap na hirap tayo, araw-araw siyang umaakyat sa bundok para magputol ng kahoy at ibenta para tulungan tayo. Buong buhay niya, matapat siya. Kung sino man ang may problema sa nayon, siya ang unang tumutulong. Bakit siya pa ang nagdurusa ng ganito? Tay, bakit hindi mo agad sinabi? Kung alam ko lang, hindi ko sana ipinagiba ang bahay niya. Ihanda agad ang sasakyan papuntang City First Hospital. Makipag-ugnayan din sa pinakamagaling na orthopedic specialist ng ospital. Kahit magkano pa ang magastos, kailangan nating iligtas si Lolo Song. Ara, bilisan natin. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan kong hintayin siyang magising. Huwag kang mag-alala, Tay. Sisiguraduhin kong magiging maayos siya. Para na ngayon. Nakarating na ba ang pasyente? Kadarating lang sa emergency room. Kailangan ng 300,000 deposit. Walang gustong magbayad sa nayon. Pumunta ka sa payment counter ng emergency room. Direktang magdadala ng 300,000 sa personal account ko. Sana walang mangyaring masama sa kanya. Ang kaso ni Gao Dewang ay tuluyan ng naresolba. Ang pera at materyales na ninakaw niya ay hinahabol pa rin. Pero ang sitwasyon ng Bishan Village ngayon, baka hindi na makahintay sa proseso. Ang nangyari kay Lolo Song ang gumising sa buong nayon. Ang mga bahay ay naging gaguho. Sa isang malakas na ulan, kahit ang lugar para maglagay ng plastik na tolda, wala na, hindi na matitirhan ang nayon ngayon. Ito ang petisyon na pinirmahan ng lahat ng residente. Sabi nila, basta't handa kang bumalik at ipatayo ang mga bahay. Kahit anong ipagawa mo sa kanila, gagawin nila. Hindi ko ba sila inutusan na pumunta sa lumang bahay sa kabilang ngayon? Ang mga residente ay sentimental. Ayaw nilang umalis. Sabi nila, dito ang kanilang ugat. Sa loob ng kalahating buwan, lalamig na at magsisimula ang taglamig. Ito ang pinili nila. Alam kong sakim sila. At walang utang na loob. Pero, Mr. Liu, ang mahigit 100 katao na ito, ngayon ay nagsisiksikan sa pasukan ng nayon, sa pundasyon ng sirang templo na tumutulo. Chengzi, ang buhay na matandang ito ay ikaw ang nagligtas. Magkano ang nagastos? Babayaran kita kahit sa pagpulot ng basura. Maggagaling ka lang. Ako na ang nagbayad ng medical expenses. Alam kong marami kang naitulong sa pamilya namin. Kung alam ko lang noon pa lang, hindi na po namin sisirain ang bahay nyo. Gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo. Ginoong Liu. Nandito na po ang lahat. Hindi na po talaga materhan ang nayon. Tingnan niyo po. Alam nyo ba kung bakit kayo nagsisiksikan dito ngayon? Dahil sa inyong kasakiman. Dahil sa tingin nyo, obligasyon kong magbigay ng pera. Boss Liu, patawad po. Ipamahagi nyo. Makinig kayong lahat, isang beses ko lang sasabihin. Una, ako ang masusunod sa construction team. Lahat ng materials, plano, at progreso ng trabaho, walang sinuman ang pwedeng makialam. Pangalawa, hindi ko hahayaang ang perang inilagay ko dito ay maggataba pa ng isa pang peste. Pangatlo, kung sino man ang magkapaloko uli sa iba at gagawa ng gulo sa construction site, direktang ipapatigil ang paggawa ng bahay. Ang dating kasunduan sa donasyon ay tuluyang mawawalan ng bisa. Ang isa 0 milyong piso ay ituturing kong aral. Naiintindihan nyo ba? Opo, naintindihan po namin. Cheng, huwag kang mag-alala. Susundin namin lahat ng sasabihin mo. Dati, kami ang nagkamali. Hindi na po kami ulit. Ginoong Liu, napakabuti niyo pa rin. Bukas ng alas 8 ng umaga, papasok ng mga bulldozer para linisin ang mga guho. Sabihin sa lahat na umuwi at mag-ayos ng gamit. Maghanda na para magtrabaho.
Ma, isuot mo tong damit. Masyadong malamig ang hangin. Li Daqiang, kailangan mo pang magtrabaho bukas sa construction site. Para kay Boss Lu yan. Kung magkasakit ka, mawawalan tayo ng karapatang magkaroon ng bahay sa hinaharap. Malakas ako. Ayos lang. Bilisan mo at balutin mo ng maigi ang sarili mo. Ang lamig-lamig ng panahon. Si Boss Lu, sabi niya bukas pa tayo magtatrabaho. Sinasadya ba niya tayong pahirapan? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kakasing lang ng kontrata, nakasulat doon. Bakit ka naman niya pahihirapan? Nga. Dati, ang bait-bait ng nanay ni Lucheng sa atin. Ngayon, handa siyang bumali. Para tayuan tayo ulit ng bahay. Malaki na ang pasensya niya. Kung nilalamig tayo ng kaunti, nararapat lang sa atin yan. Li Daqiang, tawagin mo ang ilang tao para magbaba ng karga. Hindi ba sabi ni Lucheng bukas pa magsisimula? Bakit kailangan ng magtrabaho ngayong gabi? Ano to? Isang buong truck ng bagong, makakapal na military coat, daan-daang industrial grade na diesel hater, at 200 na serving ng braised pork, bentong at ginger soup. Lahat yan ay utos ni Boss Lu. Assistant Chen. Ito ay. Sabi ni Boss Lu, ngayong napirmahan na ang kontrata, kayo na ang kanyang construction team. Sa site, walang tamad, at walang may sakit. Masyadong malamig ang panahon. Kung sino man ang magkasakit sa lamig ngayong gabi, at walang lakas magtrabaho bukas, at mabagal ang progreso. Bilisan ninyong isuot yan. Paganahin ang hater, para hindi maantala ang trabaho bukas. Emye. Siya lang naman ang nagpapahiyap sa atin. Nakita nating lahat. Ang mga pinadala ni Boss Lu ay para bigyan tayo ng pagkakataon at respeto. Gumastos siya ng 10 milyon, tapos nagdadala pa ng pagkain at damit sa hating gabi. Dapat nating suklian ang kabutihan niya. Simula bukas, gawin nating maayos ang trabaho. Kung sino man ang maglakas loob na maging tamad uli o magkaroon ng masamang balak sa site, hindi na kailangan pang magsalita ni Boss Lu. Buong na yon na ang hindi papayag sa kanya. Boss Lu, dumating na ang mga materyales. 2 kilometro pa mula sa pasukan ng nayon. Ayusin ang mga residente na linisin ang lugar, para sa pagbababa ng karga. Tigil. Bilisan itigil. Hindi makapasok si Boss Lu. Ang tanging daanan papasok sa nayon, ang daang lupa sa harap ng lumang tulay na bato, ay hinukay ng excavator magdamag. Gumawa sila ng kanal na 3 metro ang lapad. At 2 metro ang lalim. Hindi makadaan ang mga truck. Ibigay ang lokasyon. Paparating na ako. Boss Lu, Uluyan ng naputol ang daan. sino ba ang ayaw tayong umunlad? Gusto tayong ikulong dito sa nayon. Nakipag-ugnayan na ako sa investigation office ng bayan. Kinukuha nila ang CCTV footage sa kanto para hulihin ang gumawa. Pero paano na ang daan? Nagmamadali ang mga driver na magbaba ng karga at umalis. Libo-libo ang nawawala sa kanila sa isang araw. Huwag na kayong maghintay. Lolo Liu, dalhin mo ang 2 crawler excavator at isang bulldozer. Dumating kayo sa tulay na bato sa pasukan ng nayon sa loob ng 1-0 minuto. Unang hakbang, tambakan at patagin ang kanal para makapasok ang mga heavy truck at makapagbaba ng karga. Pangalawang hakbang, balak ko na talagang ayusin ang daang ito. Dahil sinimulan na nila ang paghuhukay para sa atin. Ituloy na natin. Ipaalam sa construction team. Ang buhangin at semento na dumating ngayon, huwag munang gamitin sa pagatayo ng bahay. Hatiin sa 2, at talaparin ng husto ang daang lupa na ito. Gawin itong 6 metro ang lapad. Ayon sa pamantayan ng 3rd class road, gagawin itong makapal na sementadong lupa na may bakal, para madaling makapasok ang mga mabibigat na sasakyan sa konstruksyon. Lolo Liu, patagin mo yan. I-compact ng bulldozer. Sig. Papasok na ang mga truck para magbaba ng karga. Dumating na ang mga materyales. Makakapagtayo na tayo ng bagong bahay. Mga kababayan, ngayon, ang proyekto na muling pagatayo ng mga townhouse sa ating nayon ay formal na magsisimula ulit. Sisikapin nating sa loob ng 1 buwan, matapos na ang lahat ng pundasyon sa buong nayon. Walang problema, ang construction team ay buong-buo nang nagtatrabaho. Nagsimula na ang pagbuhos ng pundasyon para sa unang yugto. Ang mga residente ay araw-araw na kusang loob na nagtutulungan para tumulong sa pagbabantay sa construction site. Napakabilis ng progreso. Hindi ba asawa yan ni Gao Diwang? Si Wang Ying. Bakit siya nandito? Lu Cheng, nahuli na si Gao Diwang. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. As sa lahat ng tao sa nayon.
Gusto ko lang sanang kakiusapan ka na huwag kaming idamay. Ang bawat isa ay mananagot sa sarili niyang gawa. Wala naman akong balak guluhin kayo. Basta't manatili kayong tahimik at sumusunod sa batas. Walang gugulo sa inyo. May kinalaman ka rin sa isyu ng bahay. Sige, salamat. Hindi ko kayo inupahan para magtrabaho. Boss Lou, tumutulong kami ng walang bayad. Bilisan ang paggawa. Para makatira na tayo agad sa malalaking bahay. Boss Lou. May problema sa bakal ng pundasyon. Kagabi lang dumating. Isang bikis ng dekalidad na bakal na panglindol. Nawawala ang isang buong bikis. Nagkakahalaga ng 10,000 libo. Iyon ay para sa pangunahing haligi na nagdadala ng biga. Ang CCT sa materials ay nasa blind spot. Walang nakuhanan. Boss Lou, pakinggan niyo po kami. Kami pong magkakapatid. Kagabi ay naghati sa 2 shift. Patuloy kaming nagkapatrolya sa paligid. Wala kaming nakitang lumapit sa imbakan ng materyales. Nga, Chengzi. Ngayon, paano pa kami magkakaroon ng mukha para Ang gawin? ganoong kahiyahiyang pagnanakaw. Dapat maniwala kayo sa amin. Ito ang materyales para sa haligi ng pundasyon. Kung kulang ng isa, guguho ang gusaling ito sa hinahara. Hindi ito pagnanakaw ng pera. Ito ay pagnanakaw ng buhay ng buong nayon. Boss Lou, hindi po talaga kami ang gumawa niyan. Ang resulta lang ang tinitingnan ko. Kahit sino pa ang gumawa. Matagal ko nang itinakda ang patakaran. Kung may nawala sa aking construction site, mayroong dapat manago. Abisuhan ang construction team. Bukas bago mag-alas 3 ng hapon. Kung hindi makita ang nawawalang rebar, ang buong proyekto ng Vision Village ay ititigil ng walang katiyakan. Huwag na kayong magiyakan. Sino si Lu Cheng? Hindi pa ba kayo sigurado? Kapag sinabi niyang ititigil, alagang iwan niya ang gulo at aalis. Ang mga materials. Tiyak na hindi natin kababayan ang nagnakaw. Kahit sino pa yan, kailangan nating hanapin ang salot na yan at ilabas. Tama, tayo mismo ang maghahanap. Maghahanap tayo sa bawat bahay, sa mga bakanteng bahay. Susundan natin ang bakas ng gulong sa lupa. Kuya, nandito na tayo. Nang 5 oras, manhid na ang mga kamay at paa ko. Mahuhuli ba talaga natin ang magnanakaw? Nandiyan na sila. Hindi ba yan si Wang Ying at ang anak niyang si Gao Li? Ang batch na to ay grade B. Si Boss Wang sa bayan ay bibilin kalahating presyo. Pagkatapos nito, Diretso na tayo sa ibang probinsya para hanapin ang tiyuhin mo. kung sino ang gustong manatili sa sirang baryong to, manatili siya. Siya pala. Dati, sa harap ni Lu Cheng, nagkapanggap siyang kaawa-awa. Hindi ko akalain na pulad din siya ni Gao Dewang, isa magnanakaw. At gusto pa niyang isisi sa atin. Mga kapatid, sig. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ang anak ko. Bitawan nyo ako. Gapusin niyo sila ng mahigpit. Tawagan si Boss Lu. Magkakapareho talaga kayo. Lu Cheng, walang silbi kahit hulihin mo ako. Kung matapang ka, tawagin mo ang pulis. Boss Lu, nagkamali ako. Nabulag lang ako sandali. Town Investigation Office ba 2? Ako si Lu Cheng. Sa lumang kulungan ng baboy sa kanlurang bahagi ng Vision Village. Nahuli. Ang 2 sospek sa pagnanakaw ng malalaking materyales sa konstruksyon. Nahuli sa akto. Kinansela ang pagtigil ng trabaho ngayon. Bukas ng umaga, tuloy ang pagbibigay ng materyales. Salamat sa pagod nyo, magaling ang gawa nyo. Pagkatapos ng ilang buwang pagsisikap ng lahat, sa wakas ay natapos na ang mga bahay bago magtaglami. Ang pagtanggap ng proyekto ay naipasa kahapon. Ang formaldehyde test ay pumasa. Ayon sa kasunduan na pinirmahan dati, bawat pamilya ay makakakuha ng isang 60 SQM na fully furnished na relokasyon na bahay. Ang tatawagin ng pangalan ay umakyat para mag-fingerprint. Kumuha ng susi at lumipa. Ang una ay si Song Jiangwo. Chengzi. Walang hagdanan sa unang palapag. Ang susunod ay si Aling Zhao, si Zhao Gimen. Aling Zhao, tinatawag ka. Umakyat ka na. Bakit ka nakatayo lang diyan? Aling Zhao, hawakan mo ito. Ito ang susi sa unit 202. Ikalawang palapak. Hindi ba't ito ang may pinakamagandang sikat ng araw sa buong gusali? Para sa akin. Sa totoo lang, gusto kitang ilagay sa pinakadulo. Sa lugar na mamasa-masa. Pero ang nanay ko ay patuloy na. Binabanggit ang kabutihan mo. Sabi niya, mayroon kang matinding rayuma at arthritis. Hindi mo kaya ang lamig. Hindi ka pwedeng tumira sa unang palapak. At mahina na ang mga binti mo. Hindi mo kayang umakyat sa ikatlong palapak. Ang ikalawang palapag ang pinakaangko. Hindi ka kinamumuhian ng nanay mo. Sabi ng nanay ko, matagal na kayong magkakapitbahay. Noong araw na yon, lahat ay gali. Matagal na siyang hindi nagagalit sa iyo. Ang nanay mo ay napakabait sa akin. Pero ako ay napakasama. Hindi kayo nagtanim ng sama ng loob. Ako na isang baliw na matanda. Ay iniisip pa rin ninyo.
Nahihiya na akong manatili dito. Kung gayon, huwag ka nang manatili dito. Kunin mo na ang susi at umalis ka na. Hahaha, ay. Chengzi, sa ngalan ng buong pamilya ko, salamat sa iyo. Salamat sa nanay mo. Sige, lumalamig na ang panahon. Magmadali kayong kumuha ng susi at tumasok na sa bahay para maggaini. Susunod, Li Daqiang. Salamat, salamat. Hindi na malamig. Dakyang, hindi na tayo lalamigin ngayong kaglamig. Boss Lu, naipamahagi na lahat. Ginoong Lu, gusto kanilang imitahan na uminom ng ala. Pasalamatan mo sila para sa akin. Sabihin mo sa kanila na tapos na ang pagdatayo ng bahay. Natupad ko na ang aking kontrata. Hindi na ako kakain. Mapa, tingnan nyo, tapos na ang bahay. Ang ganda ng pagkakagawa. Mas maganda ito ng 100 beses kaysa sa luma nating bahay. Maganda ang malaking bahay. Pero hindi ko maramdaman ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Pakiramdam ko ay may kulang sa aking puso. Luma na ang kalye. Ang mga kaibigan ko ay lumipat na rin sa mga bagong bahay. Chengzi, iniisip namin ang katay mo. Ngayon na mainit na ang mga bahay sa nayon. Gusto naming bumalik doon para manirahan. Sige, ihahatid ko kayo bukas. Ako na ang magdadala ng bagahe. Pumasok muna kayo at tingnan ang loob. Ay, ang ganda palaga ng bahay na ito. Tingnan nyo muna, ha? Pupunta ako para maglaro ng chess kay Lolo Song. Ma, may kailangan din akong kausapin sa mga taga na yon. Sanayin mo muna ang sarili mo sa kapaligiran, ha? Kalma lang, kalma lang. Humihingi lang ng tawad. Sino yan? Nandyan na. Aling, ayos na ba ang sugat mo? Hindi na kailangang maging formal. Alam ko hindi ako dapat pumasok dito. Dahil sa masama kong bibig, dati ay nabulag ang isip ko. Naloko ako ni Gao Diwang. Sumama pa ako sa paggulo sa bahay nyo. At nasugatan pa kayo. Kaya ngayon, kahit mahiya pa ako, inagsama-sama ko na lang ang mga itlog ng manok namin. Kung hindi nyo ito katanggapin, hindi ako makakapagpakalma. Bagong kulo ang kubig namin. Pasok kayo, mag-inom ng mainit na tsaa. Uminom kayo, huwag kayong mahiya. Ngayong araw, ang kaso ni Gao Diwang ay ipapahayag ang hatol. Ang akusado na si Gao Diwang sa maraming pagkakasala ay ipinakulong ng 10 taon at kinumpiska ang lahat ng kanyang ay-arian. Ang kanyang pamilya, sina Wang at Gao, ay inakusahan sa malaking pagnanakaw ng grupo. Ay may kanya-kanyang parusa. Ay, sana ay hindi na nangyari yan. Nakakalungkot, Aling Zhao. Huwag mo nang sabihin yan. Kami ang may kasalanan sa inyo. Dati ay naloko lang kami ni Gao Diwang. Salamat sa kabutihan ni Lu Cheng. Sige na, sige na. Huwag na nating pag-usapan yan. Kumain na lang kayo dito ngayon. Nagpunta kami ni Lu Cheng sa lungsod at nakakita ng maraming bagong bagay. Ikwento ko sa inyo mamaya. Plano kong magdagdag ng 5 milyon pa. Ang natitirang lugar ay gagawin nating high-end commercial resort village. Magdadagdag tayo ng 20 independent hot spring villas. Sa ganitong paraan, tuluyan nating masosolusyunan ang problema sa trabaho ng mahigit 60 katao sa nayon. Ang galing mo, Boss Lu. Ang ganda niyan. Sa susunod, ang mga babae ay maglilinis ng mga guest room. At ang mga lalaki naman, Ay sa security at maintenance. ang ating na yon. Hindi na kailangan. Ang pamasahe para magtrabaho sa labas. Kapag sumama kay Lucheng, may pakinabang tayo. Ang Bishan Yunju ay para sa high-end na bakasyon. Ang bayad sa kwarto ng isang gabi ay katumbas na ng kinikita ninyo noon sa construction. Sa isang linggong pagbubuhat ng semento. Pero hindi ito madaling trabaho. Kailangan nating iparamdam sa mga turista na sulit ang ibinayad nila para magtagal ang negosyo. Bukas ng alas 8 ng umaga, lahat ng nag-apply ay magtipon sa plaza ng resort. Tapos na ang training. Hindi ito malinis. Linisin ulit. Hindi ba malinis na yan? Mas madumi pa nga ang lababo ko sa bahay. Pero ginagamit pa rin namin. Ito ay high-end na guest room. Iba ang kamantayan. Lu Cheng, ikaw na ang humusga para kay Aling. Masyado siyang mahigpit. Sabi niya hindi ko raw nalinis ng maayos. May bawas sa puntos. Naalala ko noong bata pa ako. Ang pinakamalinis ang siopao na niluluto nyo. Kahit ang harina sa cutting board, nililinis nyo ng walang bahid. Lu Cheng, ikaw na malaking boss. Bakit ikaw mismo ang gumagawa? Aling, dati hindi natin malinis ng maayos. Dahil mahirap ang kalagayan natin. Ngayon, handang gumastos ng libo-libo ang mga bisita para manatili dito.
Ang binibili nila ay ang kalinisan at ang pagiging maayos. Ang pagiging mahigpit ni Manager Gao sa inyo ay hindi para bawasan ang sahod nyo, kundi para turuan kayo ng tunay na kasanayan. Kapag nakuha nyo na ang sertipiko ng senior service staff, sa hinaharap, kahit saan kayo magpunta, tayo ay kikita ng malaki sa ating profesional na kasanayan. Tayo ay magiging marangal na tao, tama ba, Aling? Naiintindihan ko na, Lucheng. Ako ang matigas ang ulo. Hindi ako kakot maghirap. Lilinisin ko ulit, sisiguraduhin kong walang makikitang mali ang mga bisita. Mag-ensayo muna kayo dito. Pupunta ako sa construction site sa likod ng bundok. May tubig. Boss Lou, may mainit na tubig. Ang init ng tubig na ito. Ang galing ng tubig. Boss Lou, yayaman tayo. Natural hot spring. Dali, maghakot tayo ng mga ladrilyo. At magtayo ng 2 metrong taas na pader sa likod ng bundok para gawing pribadong hot spring. Tama si Lidakyang. Lucheng, ito ang binili mong lupain para sa negosyo. Kaming mga matatanda, hindi na kami makikialam dito sa susunod. Sayang naman, ang mainit na tubig na ito ay siguradong makakagamot ng rayuma. Lolo Song, huwag po kayong umalis. Lida Qiang, baguhin mo ang plano. Paano po, Boss Lu? Ang pangunahing tubo ay nagdadala ng tubig sa mga homestay. Pero sa labas ng peder, magtayo ng mahabang pasilyo na may bubong at maglagay ng ilang libreng open-air hot spring pools. Para kanino ang libreng gamit? Para sa mga matatanda at bata sa nayon, para magbabad ng paa at magwentuhan. Sapat ang tubig ng hot spring. Magbabad tayong lahat. Lucheng, ang tubig na ito ay parang nangingitlog ng ginto. Ibibigay mo sa amin ng libre. Tatay, kayo po ba ni Lolo Song ay hindi nababato sa bahay? Nababato at nangangati ang buong katawan. Ang mga kabataan sa nayon ay nagtatrabaho na sa iyo. Kaming mga matatanda lang. Araw-araw nakaupo lang sa bungad ng nayon at nagpapaaraw. Walang ginagawa. Tamang-tama. Bibigyan ko kayo ng gagawin. Magtanim. Lucheng, marunong kaming magtanim. Pero ang mga gulay na itinatanim namin, hindi na mabenta ngayon sa magandang presyo. Hindi ibebenta sa labas. Ang lupang ito, ibibigay ko ng libre sa inyo. Ako ang bibili ng buto at abono. Ikaw as si Lolo Song ang mamumuno. Organisahin ang lahat ng matatanda sa nayon. Basta organic na gulay at sariwang itlog. Bibilhin ko sa pinakamataas na presyo sa merkado. Lahat bibilhin ko. Dakyang. Hindi ba kanina takot ka sa mga high-end na bisita? Na baka magulo ang nayon? Medyo nag-alala nga po. Ang mga gulay na walang pestisidyo na itinanim ng mga matatanda, direktang ihahain sa mesa. Ito ang pinakamagandang tatak ng ating homestay. Naiintindihan mo ba? Ang diskarte ni Boss Lou ay talagang magaling. May trabaho ang mga matatanda. May kita at panatag ang loob ng mga bisita sa kinakain nila. Makakatipid pa tayo sa gastos sa logistik ng pagbili ng gulay. Chengzi, huwag kang mag-alala. Ako, Lolo, buong buhay ko nang nagtatanim. Ginagarantiya ko na ang mga gulay na ito ay malinis na malinis at sariwang-sariwa. Mamayang hapon, pupunta ako sa bayan para kumuha ng protective net. Mga kasama, ngayon, may pag-asa na tayo. Lolo Song, sa maaraw na burol na ito, dapat kamatis ang itanim. Malakas sa tubig ang kamatis. Hindi mananatili ang tubig sa burol na ito. Magtanim ng pipino at sitaw. Maglagay ng trellis para umakya. Tatay, Lolo Song, itanim lahat. Itanim lahat. Paano didiligan? Bukas, si Dakyang ang bibili ng drip irrigation equipment sa bayan. Maglalagay tayo ng manipis na tubo mula sa bukal. Malaking tipid sa pagod yan. Ereserba ang patag na lupa sa kalagitnaan ng bundok. Ipapabakod ko yan ng 2 layer ng barbed wire. Para magalaga ng free range na manok. Pababayaan ko ang mga matatandang babae na mangolekta ng itlog araw-araw. Sige, susundin namin ang lahat ng sinabi ninyo. Boss Lou, ako na ang bibili ng bakod. Bibili na rin ako ng ilang magagandang aso para bantayan ang gulayan ng mga matatanda. Ikaw na ang magbabantay sa aming nayon simula ngayon. Manager Gao, timbangin mo. Lolo Song, ang ganda ng mga pipino mo. Walang kahit isang patak ng pestisidyo. Puro organic na pataba at tubig bukal ang ginamit. Lolo Song, ayon sa napagkasunduan nating presyo ng pagbili. Ang kabuuang halaga ng gulay ay 1,800 yuan. Naipasok na sa iyong card. Dakyang, imbangin at ilagay sa bodega. 50 kilo ng kamatis, 30 kilo ng maliliit na pipino, 40 kilo ng sitaw. Lahat ay first class na produkto. Ay padaan. Manager Gao, dumating na ang mga native na itlog. Ang mga matatandang manok ko, alagang nagpakitang gilas ngayon. 120 native na itlog, 600 yuan. Aling Zhao, na-transfer na ang pera. Salamat sa Diyos. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako kumita ng ganito kadaling pera. Magpalit ka ng uniforme. Darating ang mga bisita sa loob ng 0 minuto. Bilisan mo. Siguraduhin mong malinis na malinis ang silid. Boss Lou, puno na ang lahat ng kwarto sa unang 3 araw. Ang mga susunod na booking ay hanggang sa susunod na buwan. Walang manggugulo mula sa bayan. Kahit 10 beses pa silang maglakas loob, hindi sila magtatangka. Ang security team natin ay araw-araw nagpapatrolya. Ang Bishan Village ngayon. Makatag na. Tingnan mo ang Hot Spring Pavilion. Ete, ang sarap ng tubig na to.
Ang lamig ng puhod ko, hindi na masakit ngayon. Sabi ni Chengzi, ano raw ang tawag dito? Sulfuric acid mineral water. Dumating si Chengzi. Hahaha, umupo lang kayo at magbabat. Huwag kayong gumalaw. Chengzi, Lolo, nakakuha ko ng 1,800 para sa gulay ngayon. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pera. Lolo Song, pinaghirapan niyo po yan. Gastusin niyo ng walang alinlangan. Chengzi, kinuha ni Lola ang bayad sa itlog kanina. Mamaya pagkatapos ng trabaho, bibili si Lola ng 2 kilo ng likod na karne sa bayan. Kumain ka sa bahay namin mamaya. Mamaya po, may duty kayo. Nakalimutan ko yan. Ang mga bisita ang pinakamahalaga. Kung gayon, bukas. Siguradong kupunta ako bukas. Waiter, bakit ang sarap ng pipino na to? 2 plato pa. Sage po, ito po ay galing sa likod ng aming nayon, sariling tanim. Kain lang po kayo ng kain. Aling, itlog po ba ito ng manok na malayang nakakalabas? Pagalis ko, Gusto kong bumili ng halagang 500 para iuwi sa syudad. Walang problema. Bukas ng umaga, kukunin ko mismo sa pugad para sa inyo. Mainiinit pa. Chengzi, samahan mo ang tatay mo uminom. ang nanay mo ay nasa ibaba. Sumasayaw ng square dance kasama ang mga matatandang babae. Hindi na masakit ang likod niya. Araw-araw nagsusok sa hot spring. Matagal nang gumaling. Tikman mo ang tanim ni Lolo Song. Chengzi, mas masarap kaysa 6 na buwan na ang nakalipas. Noon, akala ko, Hindi na ako makakabalik sa nayong ito habang buhay. ang mga kababayan na ito, Dati ay nasira dahil sa kahiapan. dagdag pa sigaw, dewang na nangunguna. Bulok na ang ugat. Pero tingnan mo ngayon si Aling Zhao. Mas mabilis kumilos kaysa kaninuman. Si Lidakiang ay parang toring bakal na nagpoprotekta sa atin. Si Lolo Song, naggatanim na parang ginto. Kapag naitatag ang mga patakaran, hindi na masisira ang mga tao. Kapag walang limitasyon, kaya kanilang sirain. Kapag may limitasyon at may benepisyo, kayang-kaya nilang itayo ang pader para sayo. Nga, ano ba tawag dito? Ito ang tawag, may sistema, may kita. Ito ang tawag, lahat ay nananalo. Mga kaibigan, huminto muna sa ginagawa. Pakinggan ninyo ang report ng kita. Ngayon, sa Bishan Yunju natin. Unang araw ng soft opening. Mula sa mga kwarto, pagkain, kasama ang mga lokal na produkto, umabot sa 80,000. Naku, grebe. Yumaman na tayo. Kung ganito tayo magtrabaho ng 1 buwan, Magkano kaya ang makukuha ng buong nayon sa dulo ng taon? Ang dividend. Boss Lu, ngayon, tumayo na ang Bishan Village. Sa masaganang panahon, Hahaha, ano ba ginagawa ninyo? Boss Lu, ano ba naman? Siyempre, para sa iyo na tunay na bayani. Hoy, ibaba niyo ako. Hindi ako bayani. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Sa totoo lang, natakot din ako nung una akong dumating. Mahirap naman talaga ang simula ng ating nayon. Tapos may nangyari pa noon na ganyan. Akala ko noon, wala nang pag-asa ang lugar na to. Pero nung nakita ko ang pag-asa sa mga mata ninyo, sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong subukan. At sa huli, tama ang desisyon ko. Alam nyo ba, noong una, ano ang tingin ko sa inyo? Anong klaseng tao? Isang grupo ng makasarili, at walang utang na loob na mga tao. Pero dati yon, at nagkamali ako ng akala. Pinatunayan ninyo sa akin na nagbabago ang tao. Ngayon, masisipag at puno kayo ng sigla. Kayo ang pinakamahusay. Boss Lu, huwag ka nang magpakumbaba. Kailangan mong inumin ang basong ito. Salamat sa inyong lahat. Hindi lang ito ang aking kagumpay. Sa ating sama-samang pagsisika, mas gaganda ang ating buhay. Boss Lu, masyado ka namang formal. Kung wala ka, hindi matatapos ang kalsada. Hindi may lalabas ang mga prutas. Wala tayong magandang buhay ngayon. Boss Lu, natapos na ang kalsada. Hindi na kailangang dumaan sa putik ang anak ko papuntang eskwela. Nailabas ng mga prutas. Doble ang kita ng pamilya ko ngayong taon. Halika, sabay-sabay tayo magtoast kay Boss Lu. Lahat ng kita ngayon ay ibabahagi. Lahat ay may bonus. Bukas, alas 12 ng tanghali ulit ang operasyon. May fireworks display pa. Huwag matulog ng maaga ngayong gabi. Hahaha, nandyan na ang inihaw na baboy. Kainin habang mainit pa. Masyadong mainit, palamigin muna, mamaya na kainin. Halika, halika, magka-picture tayong lahat. Lahat pumwesto ng maayos. Pumwesto ng maayos, pumwesto ng maayos. 1, 2, 3, cheese, cheese.